When you hear heart attack, what comes to mind? A sharp pain in the chest? A dramatic collapse? A race against time? It's a scene we've seen again and again on screen. But in real life, the symptoms aren't always so obvious. Sometimes, there are no symptoms at all. These misconceptions aren't just misleading. They can be deadly. Who's really at risk? What does a heart attack actually feel like? And what should you do if one happens? When you skip a beat, skip the myths with the truth about heart attacks. Understanding the misconceptions about heart attacks is crucial, and there are many of them you might not know about. We talked to Dr. Salvador Pedro Rebulida, interventional cardiologist at Marikina Valley Medical Center, Dr. Lourdes Ella Gonzalez Santos, preventive cardiologist, clinical lipidologist and hypertension specialist at Cardinal Santos Medical Center, Danilo Loja Jr., and Ms. Gloria Luisa Javier Santos, previous heart attack patients, to learn more about their expertise and experiences about heart attacks. So ang heart attack or atake sa puso, yan ang nangyayari kung meron kang bara sa ugat na nasa puso. So itong barang to, usually cholesterol deposit yan. When this happens, it can be either gradual or dahan-dahan na magkakaroon ng symptoms yung patient. Sa totoong buhay, hindi po pareho ang nakikita natin sa pelikula tungkol sa heart attack. Dahil ang heart attack, pag yung tao naglalakad, dumating sa emergency room na parang masakit lang ang tiyan, mas mahirap sa amin ipaliwanag sa kanila, mapaniwalaan din na heart attack na pala yun. Ang symptoms ko is, first, there was a sharp pain sa center ng chest ko, tapos nagsimula siya mag-radiate papunta sa outer parts ng body ko hanggang sa bandang huli para mas nakafocus na ako yung sakit sa gilid ng mga katawan ko. Nagsimula akong magpawis, nahirapan na akong huminga. Sumakit yung dibdib ko para bang sinuntok at nagsuka pa ako 3 beses. Talagang napakasakit. Ngayon ko lang naramdaman sa buhay ko yung ganon. Pag nagsisimba ako, paakyat yung dinadaanan namin, medyo hinihingal ako. Yung paghingal na yon, symptoms na pala yun, hindi ko alam yun. Maliban sa paninikip ng dibdib, maraming ibang manifestation. Gaya ng pagsakit ng jaw, so jaw pain. Kuminsan sumasakit din sa likod, so pwedeng manifestation yan ng heart attack. Sa mga babae, napansin nila, iba ang symptoms ng heart attack. Kuminsan, yung mga pasyente na nagko-complain na pagkatapos nilang kumain ng mabigat na meal, parang hindi comfortable yung pakiramdam, pwede palang simptomas yun or yung precursor to having a heart attack. Yung uncommon is parang nacho-choke, yung feeling nila may nakabara sa lalamunan. Yung iba nanlalamig yung pawis, no? Akala nila mainit lang, pero that's what we call cold sweats, no? Madali silang umakyat ng hagdan, biglang hirap na, or tawag natin doon ay shortness of breath, exertional dyspnea, na pag may ginawa, kinakapos na sila ng hininga. Mataas na presyon or high blood pressure, maaring increase ng risk for getting a heart attack. Ito yung mga ang BP more than 140/90. Yung mga pasyente na mataas ang asukal, predisposed din yung mga pasyenteng yan to having a heart attack. Before, very careless ako sa lifestyle ko. Minimum ko a day is 2 packs of cigarettes. Minsan na-extend ko pa yun ng 5 pagka napupuyat ako. Tapos I was weighing 310 pounds. There's nothing I wouldn't eat. Iniisip ko naman kasi wala naman sa pamilya namin ang inatake sa puso. Ang sigarilyo po ay hindi maganda sa katawan sa kahit anong sitwasyon. And even using drugs, no? Ito po ay pwede mag-cause ng cardiovascular disease, diabetes, pag ang babae nag-menopause, tumataas din ang danger ng heart attack. Yung ating dieta, kung ang pagkain po natin ay comprised ng mga hindi healthy na pagkain. A lot of patients ask, is wine okay? Dati, studies would show, pinag-aralan ng mga doktor na a little alcohol is okay and healthy for the heart. But newer studies show that
zero amount of alcohol is good for the heart. So, yung myth na 1 glass of wine is going to be healthy for you, hindi na po siya kasama ngayon sa current recommendations ng doctors for a healthier heart. Ang hindi po pag-exercise o pagkilos, ang tawag po natin doon ay sedentary lifestyle. Kung ganun po ang lifestyle natin, tumataas po yung panganib na magkaroon ng heart attack. Nagtataka ako paano ako nagka-heart attack. Health conscious ako, nag-exercise ako, lagi ako may activity, kala ko malayo ako sa heart attack. May mga pasyente na hindi necessarily mataas ang kanilang cholesterol, pwedeng at risk din sila for having a stroke or a heart attack. Pagka yung cholesterol deposit nagbara ng ugat sa puso, heart attack o atake sa puso yan. Kung yung cholesterol deposit nagbara sa ugat sa utak, stroke yan. So, ang sanhi ng atake sa puso at stroke, pareho rin. Cholesterol na nagbara sa isang ugat, sa puso o kaya sa utak. So, pagka dinala ang pasyente sa emergency room, ang una nating gagawin, bibigyan natin ng mga gamot. Isa dun sa mga gamot, blood thinner para dumaloy yung dugo doon sa bara na yon. Meron ding iba na hindi nangangailangan ng surgery. Yun yung mga tinatawag naming may MINOCA or ANOCA. Ang tawag namin doon ay myocardial infarction in normal coronary arteries. Ibig sabihin, nag-heart attack sila, pero ang ugat nila ay walang ebidensya ng bara. So yung dahilan ng heart attack nila ay hindi ho dahil sa bara, kundi dahil sa ibang bagay na maaaring naging sanhi ng kakulangan ng daloy ng dugo. So itong mga pasyente na to, ang kailangan nila is gamot lang. Now, meron tayong heart attack na malubha or yung biglaan. Ang tawag natin doon ay STEMI. ST elevation, myocardial infarction. So ano yon? Hirap na hirap, sobrang sakit ng dibdib, dahil may biglaang 100% na nagbabara sa kanilang ugat. Kailangan po nila maoperahan agad-agaran within the next 2 hours or at least as soon as possible. Bakit? Habang tumatagal po ang panahon na hindi sila na-ooperahan, lumulubha ang kondisyon at tumadami ang parte ng muscle ng puso na namamatay. Ngayon, yung iba naman po ay bagal ang pagkaroon ng mga bara. Matagal ang panahon dahil sa kanilang bisyo o kung anumang dahilan pa. Ang iba naman sa kanila ay mangangailangan ng CABG or CABG, Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Yung iba, tawag nila dito ay bypass. So, ang bypass, ibig sabihin, kukuha kami ng ugat sa legs, tapos, bago ng bara, maglalagay kami ng ugat, iba-bypass natin ngayon yung bara, at doon na ngayon dadaloy ang dugo. Parang nagre-route ka sa traffic. So kung ang EDSA may traffic, hahanap tayo ngayon ng side street at gagawa tayo ng bagong daanan para dumaloy ngayon yung dugo. Ang angioplasty sa ugat na hahanapin namin, mag-i-inject kami ng dye para makita namin kung nasan yung bara. So itong angiogram is available as a service in Cardinal Santos Medical Center. Pag nakita na namin na yung baradong ugat, more than 70% yung cholesterol na nandun sa ugat na yon, meron kaming option to do angioplasty. Nag-iiwan kami ng stent or straw doon sa ugat na may baradong cholesterol. So, sa ugat na ina-injectionan ng dye, papasok yung straw, hahawiin namin yung cholesterol dun sa ugat na may bara, tapos iiwan namin ng straw para doon na ngayon dadaloy ang dugo. Doon sa nag-i-experience ko, dinala ako sa emergency. Mabilis sila, alam na alam nila kung anong gagawin. There are hospitals that offer cardiac rehabilitation programs. Ang cardiac rehabilitation program, pagkatapos atakihin sa puso, pagkatapos ma-angioplasty or ma-bypass, pinapag-exercise namin ang mga pasyente para ma-transition sila back to their functional capacity before they had a heart attack. The goal is to have 150 minutes of exercise per week. That's 30 minutes, 5 days a week of exercise. Dapat ang plato natin divided into 4. Yung 1/4 gulay. Yung 1/4 prutas.
yung 1/4 carbohydrate. Pero ang gusto natin sana complex carbohydrates. Brown rice, red rice over white rice. At ang natitira, ulam. After nung treatment ko, meron akong major lifestyle change. Hindi ako kumakain ng mga taba. And talagang definitely, tinigil ako sa pagsisigarilyo. Now, I always see my doctor. I always do my laboratories. Ang activities ko araw-araw, ngayon, treadmill ako, nagpa-bike, stationary bike, tsaka nag-exercise ako, yung mga weights. Very rare na nagra-rise ako, usually salad. Mas marami ako vegetables, mas maraming tubig. Sa hindi pa hina-heart attack, huwag nyo nang intayin atakihin kayo sa puso. Hanggat maaga, is baguhin nyo na yung lifestyle nyo. Kung may nararamdaman ka, antimanong sasabihin mo sa doktor na gano'n ang nararamdaman mo para ma-assess ka nila. Most important is for them, 1, to continue to see their doctor regularly so that that second event is prevented. 2, to continue to take their maintenance medications. So most patients who've already have an event will have BFFs, I like to call it. Best friend forever na gamot. That means they will never stop taking these medications because it is preventing them from having a second event. With cardiovascular disease, if patients have a heart attack, understand that life goes on. Presented by Metro Pacific Health, the largest group of private hospitals in the Philippines.